Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Ito yung reading mo, November 23 to November 30. Or kahit kailan mo to mapanood kasi timeless reading naman to Capricorn as long as nakaka-resonate ka. At maraming salamat sa iyong pag-subscribe, pag-like, follow, sa patuloy na pagsubaybay. Thankful and grateful po ako. Malaking tulong po yung mga likes, shares, and comments ninyo. Sa mga interesado mag-avail ng private reading ko, panoorin nyo na lang hanggang dulo. Or basahin niyo yung mga nakasulat sa description. Diyan lahat ng details and link. Mag-ingat kayo guys sa mga impostor, yung mga namemeke gumagaya ng page ko. Follow nyo yung mga legit pages ko. Kapag may nag-friend request sa inyo, nag-PM, hindi po ako yun. Hindi ko po gagawin yun. Kaya yun ay palatandaan. Okay? Tignan na natin. Capricorn. Eagle ang unang card mo. Wow, triumph over troubles and obstacles. So, kung ano man tong mga hadlang, mga blockages na yan, mga epal, sagabal, malalagpasan mo yan. Ayan o. Magta-triumph ka sa kabila na itong mga sagabal na to, sa kabila ng mga problema na ito. Makakapag-breakthrough ka pa rin dyan, Capricorn. So, maganda yan. You will come out strong pa rin. Makaka-break free ka pa rin sa mga problema, sa mga trouble, sa mga obstacles. Leg, ito na yung time mo na maka-experience ng something new. Ayan, merong panibagong experience. Ayan o. Sa career ba nito or hindi, basta merong may mga something na matututunan ka, ma-encounter. Okay? Ano kaya to? Maaring something na hindi mo pa nagawa before. Kasi stepping into a new experience. So, totally bago para sa'yo to. So, pwedeng exciting, pwedeng challenging. Basta meron kang something na mapupulot dito, matututunan. No experience para sa'yo yan. At mag-ingat about legs. May kinalaman sa leg part. Ayan, may leg eh. Okay. Body part. Desk. Okay. Pay attention daw to your work. Ibig sabihin, baka may makaligtaan ka dyan. Mag-pay attention ka sa details. Mag-focus ka dyan. O baka may kailangan kang asikasuhin, tutukan, or ayusin mo yung trabaho mo. Kung this is a, kung ito ay criticism sa'yo, pwede rin naman na ayusin mo yung ginagawa mo, mag-focus ka, mag-pay attention ka dyan sa mga detalye dyan, or asikasuin mo ng maayos yan, gawin mo ng tama. Okay? Pwedeng may mga pirmahan dito, ayan, no? May mga dokumento, may mga papel dito, mga kasulatan. Honor and respect will come to you, Capricorn. So, kung ito yung hinihintay mo, ayan. Basta kung ano man yung attention, yung pagtrato na deserve mo or ine-expect mo, makukuha mo yun. Tatratuin ka ng maayos dito. Igagalang ka, irerespeto ka. Yun lang yun, at least, diba? Great passion, ayan, oh. So, nakikita ko dito is matinding passion para sa ginagawa mo or matinding passion towards someone. Okay, kung may tao mang involved dito, it could be a person na you are passionate with, or kung ano mang ginagawa mo. Hindi lang naman tao, no? Pwede rin namang bagay na ginagawa mo, kasi ito may something dito na tungkol sa ginagawa sa trabaho Pwede rin naman, pwedeng tao or sa ginagawa, pagiging passionate dyan. Ito na naman, dami na ako nitong vulture. Ano ba to? Ito yung depression, anxiety, worry. Okay, so baka may mga ganyang sitwasyon wherein
Sobrang pag-iisip eh. Kasi pag sinabi natin anxiety, sobrang pag-iisip yan. O baka madaming problema, mga stressors, no? Oy, prosperity and abundance, paparating sa'yo. Ang ganda. Ayan, no? May mga tinapay dyan, pagkain. Ewan ko kung bigas yun. Ano ba, arena. Basta meron. May period ng prosperity and abundance. Wow. Yun lang. May rat. Pwedeng may kalaban ka rito. May ginagawa siya. Backstabber to. Ginagawa niya sa'yo to pag nakatalikod ka. Watch your back, Capricorn. Kasi mukhang may traidor, may kalaban. Pag nakatalikod ka. Yan na natin yung love life mo. Financial support. Oh, ito, ano ba to? Magulo ba kayo nung tatay or nanay ng anak mo? Kasi parang may binabanggit dito about custody or child support. Sustento, dear. Sustento. O, baka single parent ka ngayon. Hindi ko alam kung hiwalay na kayo o magulo kayo mag-asawa. Kailangan pang mag-file ng mga ganito para lang sa suporta sa anak. Ayan. Okay, pwede may mga legal matters dyan. Divine Masculine. Pag sinabi nating Divine Masculine, hindi always lalaki yung tinutukoy dito. Ibig lang sabihin nito, pwedeng pagiging ikaw yung initiator. Okay, maging ka dito, maging assertive, yun sa tingin ko. Parang something na paglalaban yung karapatan, ipupush dito sa combination nitong dalawang card na to. So, kailangan maging clear ka, maging kumbaga paano ko ba sasabihin? Kailangan mo kasing i-assert yung rights pagdating dun sa anak kung anong nararapat ibigay Kailangan mong ilaban ito, kailangan mong obligahin yung isa. Kasi pareho kayo may responsibility sa bata. So, siguro nga, baka hindi siya nagkukusa at kailangan mo pang habulin yung sustento, yung suporta para sa anak. Yun yung nakikita ko. Ayan, baka illegitimate ito. I hope not. Pero merong forbidden love dito. So, I don't know kung naanakan ka lang ba nito. Hindi ba kayo talaga yung mag-asawa? Baka nalagay ka sa third party situation. Pero syempre, parang kailangan mo ng suporta para sa anak ninyo. Kasi hindi mo naman kayang... Alam mo yun, kahit sabihin mong kaya mong suportahan yung anak mo, meron pa rin siyang obligation dun sa bata. Kasi pareho kayong magulang Okay? Illegitimate man ito. Kasal man kayo hindi. Ginawa ka man yung third party. Kung nagkaroon kayo ng anak, pareho kayo may obligation. So, nakikita ko yun yung inilalaban dito yung financial support para dun sa anak. So, yung nakikita ko dito rin, meron kang happiness card and ascension. So, nakikita ko pwedeng ikaw ay kung galing ka man sa isang hindi magandang connection, like halimbawa, naging third party ka, ginawa ka, nakaladkad ka sa third party situation. So, nakikita ko dito, kahit na ikaw ay single parent, nakikita ko masaya ka naman. Maaring na-enlighten ka na, maaring nagbagong buhay ka na, okay, maaring na-realize mo na yung pagkakamali mo na yun, kung na-involve ka man sa third party, mas ka na ngayon, mas wise ka na person. Kasi nagkaroon ka na ng spiritual awakening ng leveling up dito. Okay, and nakikita ko na masaya ka naman. Kailangan lang talaga dito ilaban mo yung
sa kapakanan ng anak mo dito sa person na to, kasi mukhang kailangan mo pang ilaban yan, i-push kung hindi siya nagkukusa yung financial support. Pero aside from that, nakikita ko naman na ano ka, buo ka, kahit na wala ka sigurong jowa, kontento ka naman, masaya ka naman kung kasama mo naman yung anak mo, okay? Yun naman ang importante. Kasi iba masyado silang nagre-rely sa jowa eh. Parang iba mamamatay pag walang jowa. Okay? So ibang level of happiness ito, na kahit na hindi ka in a relationship, is feeling mo kompleto ka, masaya ka, buo ka naman. Aside from the problem lang doon sa sustento sa anak. Okay? Ace of Cups, wow, this is connection eh. Ino-offer sa'yo, ayan o. Something na ino-offer sa'yo. Feelings. This could be a start of a connection. Para lang kasi siyang, ayan o, parang something na kusang lalapit sa iyo. Ayan. Pwedeng this is a spiritual gift ha. Kasi may spiritual ka rin dito eh. Pero pwedeng connected siya sa love life mo. Since lumitaw din siya sa love life reading mo eh. Okay, this is something na ano, maaring divine intervention, maaring a blessing, a spiritual blessing, pero pwede rin ito kasing ano, simula ng isang connection na naman, romantic connection. Friendship man ito or romantic ha. Ito na yung hudyat eh. The Tower. So, mukhang merong surprise. Or aberya dyan. Sabihin na natin. Okay. You could be welcoming something. Kasi dito, pagiging bukas ang puso eh. O Ace of Cups. Sa romantic man ito or hindi, magiging bukas yung puso mo dito. May emotions flowing dito. Pwedeng this is love, beginning of attraction, connection, or affection. A fresh start para sa'yo. O basta ito is an opportunity. Pagbubukas ng iyong puso uli. Kung isinara mo yung puso mo ngayon, i-reopen mo yan. Okay? Pero this time, nakikita ko mas matalino ka na. Mas pinapagana mo na yung isip mo kaysa sa puso mo. Okay? Ito ay pagiging stuck eh. So, yan. Pwedeng merong something na dapat in-expect mo, makaka-move ka na. So, kaya kung may binabala kang paglilipat dito, pagta-travel, baka hindi muna matuloy or matenga, ma-put on hold. Yun lang yung nakikita ko dito. If ever na may travel plans or paglilipat. Baka hindi pa matuloy yung paglilipat dyan. Naku, so itong dalawang card mo, parehong card ng pagiging stuck to. Kasi itong Tower reversed. Takot sa changes ito eh. Kung sino man itong tao na to, takot siyang tanggapin yung pagbabago. Or takot siyang harapin kung ano yung katotohanan. Oo. Hindi, instead na kumprontahin niya, harapin niya yung katotohanan, in denial. Takot tanggapin. Kaya may pagiging stuck dito eh. So, pwedeng ikaw din yan. Baka may ma-encounter ka na ganyan. Ayan, may competition. Kailangan mong makipaglaban dito. Ayun na nga yun. So, nakikita ko nga dito, may, I don't know, pakikipaglaban about custody or pakikipaglaban about financial support sa anak. Pero pwedeng itong card na to, maraming ibig sabihin to, pwedeng competition din ito sa ibang lugar. Maaaring may kakompetensya ka sa negosyo or may mga tao na hindi mo kasundo o nakikipagkompetensya sila sa'yo.
nakikipag-agawan. Okay? O, sabihin na natin may conflict, tension, or drama sa paligid mo. Pwede rin naman ganun. May mga taong gumagawa ng ganyan. May gulo talaga, mag-ingat ka lang Kasi ito rin pwedeng away to, pakikipaglaban to. Battle card to si Five of Swords Tas, ito rin. Parang conflict, tension, competition. Sabihin mo na baka may kalaban ka talaga rito or yung darating ka sa point na kailangan mong makipag-compete, makipaglaban. Kasi yan yung mga cards mo indication si 5 dalawang 5 yan. Tignan mo na lang sa numerology. Hindi ko alam yung ibig sabihin ng dalawang 5. Tapos meron ka pang 7 of Swords in between. Etong person na to, hindi siya hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha lahat ng gusto niya. Swapang to, ganid. Gusto niya lahat sa kanya. Okay? So, two-way kasi itong Five of Swords, hindi ko masasabi, basta battle. Sa labanan naman, may nananalo, may natatalo. Pwedeng ikaw yung talunan dito, pwedeng ikaw yung mananalo. At, basta hindi titigil tong person na to kung sino man to hanggat di niya nakukuha yung gusto niya. Gusto niya lahat sa kanya. Paring, mag-ingat ka sa mga diskarte mo sa mga action mo kasi pag nagkamali ka, kung may gagawin ka man ditong kakaibang diskarte, baka mag-backfire sa'yo yan. Sa'yo rin bumalik. Okay? Sa'yo rin yan. Ikaw rin ang madali dyan sa gagawin mo na yan. May masyadong magulang dito or deceptive energy. Okay? So, yan yung mga energies na na-pick up ko, Capricorn. Sana makatulong sa itong reading. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.